tubig dito sa lugar. Bukod sa aking kinatatayuan ay pinasok na rin ng tubig yung ilang pamilihan at simbahan. Napilitan ng lumusong sa baha ang ilan sa mga pumapasok at lumalabas sa Philippine General Hospital sa Taft Avenue sa Maynila matapos pasukin ng tubig ang gate ng ospital. Isa ang Taft Avenue sa madalas bahain kapag malakas ang ulan. Pag ganitong panahon po talaga yung napakahirap. Pati po pasyente ang... Yes po, pati pasyente, napakahirap po, napaka-hassle po. Sobrang laking abala po. Hanggang dito na po yung baha kasi basa rin po yung pantalong ko tsaka sapatos ko. Nakakairita rin po eh. Bakit? Kasi po, sag-aabal din po sa amin sa trabaho. Nagsagawa naman ng declogging operations ang pamahalaang lungsod ng Maynila sa kahabaan ng Taft Avenue nitong Miyerkules para tugunan ang patuloy na pagbaha sa lugar. Nagdala ng mga vacuum machine at backhoe ang mga kawani ng Manila LGU para linisin ang drainage system. Itong stretch ng mga it will take siguro 1 week to 2 weeks siguro. Kasi mahirap pong buksan ng mga manhole kasi talaga kailangan ng equipment yung backhoe namin. Tinutulungan pag hindi namin talaga kaya. Napatunayan na namin yung duda namin last week na yung mga malaking drainage baka barado. Walang desiltation nangyayari for so long. So, importante, after knowing it, now we're doing dire-diretso. Ayon naman kay Manila Mayor Isko Moreno, nadaraanan naman ang lahat ng mga kalsada sa lungsod sa kabila ng pagbaha sa ilang lugar. Patuloy din umano silang naghahanap ng solusyon sa problema ng baha. Gumagamit din ang Manila Disaster Risk Reduction Management Office ng suction machines sa Arangke Public Market sa Santa Cruz para masipsip ang tubig sa loob ng palengke. Pansamantala namang naglatag ng mga pwesto sa labas ng pamilihan ang mga nagtitinda. Sobra po kasi bilis ng pangyayari. Biglang bumaba yung tubig sa baba tapos di na namin alam yung iba, inakit na namin yung ibang hayop.